Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si ex-Senator Trillanes. Grabe, pinagtawanan siya ni Attorney Harry Roque. Tinawag siya ni Attorney Roque na ignorante sa batas. Okay, bakit nakapag-bitiw ng salita si Attorney Roque na ignorante sa batas itong dating senador? Okay. Tungkol po ito sa issue ng International Criminal Court. Mga siguro 2 days ago, nag-post si Trillanes sa kanyang social media page na more than 50 police officers, active and retired, kinontak na, nakipag-cooperate na sa ICC tungkol sa investigasyon sa drug war panahon ni PRRD. So, dahil sa kanyang post na gano'n, nagbigay ng statement ang Department of Justice na pwedeng accountable sila administratively and even criminally kung ang mga police officers ay makipag-cooperate sa ICC na taliwas sa official stand ng Philippine government. Paulit-ulit naman sinasabi ni PBBM na walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas at hindi mag-cooperate ang Philippine government pagdating sa kaso ni PRRD sa ICC. Biglang lumabas ang balita na tapos na yung more than 50 police officers nagbigay na ng statement o nakipag-coordinate na sa ICC. So yun, mananagot sila sa batas, sabi ng DOJ. Ito, ang response ni Senator Trillanes is hindi sila mananagot. Okay lang daw yun. Ito nga, sa Philippine Star na headlines, no law violated in cops o police coordinating with ICC. Yun ang stand ni Trillanes. Kaya yun ang unang basihan na tinawanan siya ni Attorney Roque na ignorante siya sa batas. Okay. So bakit daw walang pananagutan sa batas ang mga pulis? Kung totoo man na ang mga pulis nakipag-cooperate na sa ICC without the express guidance o approval ng Philippine National Police. Sabi, first, Bato was not approached because he was the main suspect in the case. The evidence against him is clear, sabi niya. So, si Bato, Senator De La Rosa, hindi talaga in-approach. So, ang in-approach lang itong other officers. Malayo naman yun. Wala naman. It makes no sense. Okay, second, sabi niya, it is not a crime for the police to interact in their personal capacity because only they as individuals will be harmed if they do not answer for their involvement in the ICC case. Personal capacity. Ako, I don't think so. Kasi they are police officers. Anything they say before the ICC, hindi nila sabihin na personal. Ano sila active. Siguro yung retired police officers, pwede. Kailang yung active. Hindi nila sabihin na personal capacity nila yung ginawa nila kung nakipag-coordinate sila sa ICC. Ano pa? Third, sabi niya, Bato said he will not give attention to my statement but he reacted lengthily. Okay. Ito pa, mayroong binanggit ni Trillanes na batas, Section 7, gano'n.
Trillanes advised Duterte lawyers, okay, ito sabi niya, according to Section 17 of Republic Act 9851, an act defining crimes against humanity, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Okay. So, ang interpretation ni Trillanes is si PRRD o si Senator Bato, according to this Act, RA 9851, pwedeng isubmit ng Philippine authorities sa International Tribunal na yun ng ICC. Kasi, nag-conduct naman sila ng investigation. Okay, so, kung yung hindi masyadong malalim ang kaalaman sa batas, parang totoo nga. Kaya, si Atty. Roque, international lawyer yan eh. At saka, siya lang ang nag-iisang abogado sa Pilipinas na maging counsel, yung pwede siyang humarap sa ICC as counsel. Matindi. The only lawyer in the Philippines. Yan, ganon katindi si Atty. Roque. Kaya sabi niya, buah, tumawa siya, buah, that law is applicable if the prosecution is in the Philippines and not in the ICC. Gross ignorance of the law. Yun na, ignoramus ka sa batas. So, ngayon, na-realize ko na kung si PRRD or si Senator Bato prino-prosecute dito sa Pilipinas, kung may kaso sila, yung drug war campaign nila is kinasuhan sila sa Pilipinas, pwede daw. Ang tanong, meron bang na-file na kaso laban kay PRRD at Senator Bato dito sa Pilipinas in relation to the Oplantoka? Wala akong ma-remember, wala. Ang nakasuhan lang yung mga pulis na involved sa alleged extrajudicial killings. So kung walang prosecution dito sa Philippine Court, tama si Atty. Roque na hindi mag-apply itong RA 9851. Grabe. So, dito na papasok yung kasabihan, little learning is dangerous. Kasi nagmarunong si Trillanes na wala daw na violate yung mga police na batas kung makipag-coordinate sila sa ICC. Okay. So, mahirap yun. Little learning is dangerous. Okay. So, si Senator Bato naman, confident siya na yung sinabi ng DOJ, tama na anybody, police officers, especially yung active duty, maging accountable sa batas, criminally and pwede administratively. Pwede silang ma-dismiss from the service. Kasi very clear pa naman ngayon ang pronouncement ng Pangulo na hindi makipag-cooperate ang ating gobyerno sa ICC. Maliban na lang, I hope hindi ito mangyari kung bumalintong na naman ang presidente. Ilang beses na pong bumalintong, nagbago ang stand ng presidente. Una, sa foreign relations. Noong una, sabi niya, hindi siya makikipagtulungan sa mga other countries, lalo na sa mga superpowers, when it comes to solving the problem on West Philippine Sea. Very clear yan. Kasi, pag bumahing lang daw ang US or China, superpower yung dalawa, pag bahing lang nila, mawawala ang Pilipinas sa mapa.
Ang daming videos, ang daming recorded yan, lalo na sa SMNI. Sabi ni Dr. Lorraine Badoy, ang dami nilang resibo, ang dami nilang video footages na sinasabi ni PBBM na hindi siya didikit sa mga foreign powers. Ako, maalala ko rin yan eh. Interview ni Boy Abonda, ay sabi niya, hindi ako makikipag-coordinate sa US. Delikado yan. Delikado tayo. Kaming dalawa lang ng China, Philippines, yan lang mag-usap. Very clear. Kaya sabi ko, okay to ah. Ngayon, anong nangyari? Balintong. Grabing dikit sa US. So, the same thing with ICC, palagi niyang sinasabi na walang jurisdiction. Paano pagdating ng panahon? Paano kung may magdikta sa kanya na mas makapangyarihan sa kanya na papasokin mga ICC? Ipa-aresto. May warrant of arrest na si PRRD. In case lang. Ipa-aresto mo. Yes, ma'am. Wala na. So tingnan natin. Sana hindi darating ang panahon ng ating minamahal na PRRD ay aarestuhin ng mga banyaga. Kasi maraming nagmamahal kay PRRD. Hindi ko alam. Hindi ko na ma-imagine ang mangyari kung aarestuhin siya ng sarili nating Philippine National Police, sarili nating Armed Forces of the Philippines, aarestuhin nila ang dating presidente.